sa kanyang mensahe, representing the voice of the Filipino youth. Maraming salamat ka, Eric. Ako po si Daniel Long, isang manunulat, kolumnista at isang tagapagtaguyod ng pagkakaibigan ng Pilipinas at China. Nagsalita na po ang Supreme Court. Final, binding, enforceable, immediately executory. Wala na pong debate, wala nang palusot. Kaya ngayong araw, buong buo ang suporta natin sa Asian Century Philippines kay Attorney Ferdinand Topacio sa kanyang paghahain ng indirect contempt charges laban sa mga walang galang sa Korte Suprema. Kung sinasabi mong makabayan kayo, kung sinasabi mong nakapagtatanggol ka ng saligang batas, then you must defend the Supreme Court, not defy it. Eh sino ba sila para umalma sa Korte Suprema? Hindi pwedeng selective lang ang respeto natin sa batas. Ayon sa Civil Code, ang mga rulings ng Korte Suprema ay nagiging batas na natin. Kaya natin sundan. Hindi pwedeng okay lang ang hindi mo susundin ng batas kapag natalo kayo. Hindi ito usapin ng accountability. Ito ay halatang political agenda lamang. 3 sunod-sunod na taon, unmodified opinion ang nakuha ng Office of the Vice President sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Nakuha mula ng sa COA. Ibig sabihin, malinis, maayos, at walang irregularidad sa pondo. Nag-testify na rin mismo si COA Commissioner Attorney Gloria Camora at nagsumite na ang kompletong dokumento ng OVP ayon sa kanya. Walang anomalya, walang nakaw. Kaya ang tanong, bakit nilang pilit parang iniimbestigahan? Simple lang, dahil si VP Sara ang pinakamatibay na kandidato sa 2028. Siya po ang sunod nating presidente. Number 1 sa lahat ng surveys, pinakamataas ng trust rating for any public official, 61% ayon sa SWS at PostAsia. Kaya ang totoong layunin ng mga kalaban, patawan siya ng multang may perpetual disqualification. Tanggalin siya sa laban habang maaga pa, hindi dahil sa kasalanan niya, dahil wala naman siyang kasalanan, kundi dahil sa takot, dahil balakid siya sa mga ambisyosong politiko. Kaya tayo ngayon nagsasama-sama, hindi lang para ipaglaban ang legal na tagumpay, kundi para ipahayag, hands off the Supreme Court, stop the lies. Ang pinaglalaban natin ay rule of law. Let us uphold the rule of law with courage, with clarity, and with conviction. Maraming salamat at mabuhay ang Pilipinas. Maraming love the energy. Maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta sa ating mahal na Vice Presidente Inday Sara Duterte. Palakpakan po natin si Ma'am Inday Sara. Masigabong na palakpak! At sa lahat po ng support groups, parallel groups na nandito po sa atin ngayon. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng nagkakaisa at patuloy na sumusuporta sa laban sa impeachment na ating mahal na Vice Presidente. Of course, hindi magiging posible ito without the help and efforts of the PDP spokesperson for impeachment, Attorney Ferdinand Topacio. Maraming salamat, Attorney. And dito rin po ang ating Duterte Youth Representative, Sir Ronald Cardona. Good morning po. At sa lahat po na nandito, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po muli si Inan Sambang, ang chairman po ng Inday Sara Duterte Advocacy Youth Philippines. Nire-represent ako po ang lahat ng kabataan dahil naniniwala po ako na ang boses ng bawat isa sa ating mga kabataan ay importante. Kaya naman patuloy nating mahalin ang Pilipinas. Sama Duterte! 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 Yes, maraming salamat po sa inyong lahat. Wala. Kanan po. Live siya. Wala. Mic check. Live siya. Wala. Mic check. Oliver, paunahin ko muna. Oliver. Backup. Hello, mic check. Mic check. Ito na. Dalawa. Isang karangalan po. Pakinggan natin Isang karangalan po na
panayam dito sa inyong pagtitipon ngayon. Ako po si LJ de la Cruz Matunding, kilala bilang Sikat Pilipinas. At binabiyahe ko po ang buong Pilipinas para iarangkada po na itigil ang pang-aabuso sa mga nakakatanda. Dahil nasaksiyan ko po sa aking bilang minor ding edad. Noong 2022, ako po ay nakasaksi na naging isang presidente, senior citizen sa ating Republika ng Pilipinas. At 2024, nasaksihan ko po ang pang-aabuso na naranasan ng ating former President Tatay Digong. Bilang isang individual na nag-advocate ng Anti-Elderly Abuse Act, sinusuportahan ko po ang panukalang batas na yan na inihain ni Congressman Paulo Duterte, House Bill 4696, Anti-Elderly Abuse Act. Saklap lang at ito'y hindi na ipasa. Kaya nandito po ako ngayon tumitindig para sa pangalan ni Tatay Digong na sana masugpo na yung pang-aabuso. Dahil hindi lang mga ordinaryong Pilipino na mga matatanda ang naabuso, pati na rin po yung ating presidente ni Tatay Digong. Naabuso po, pinuwersa na isakay sa eroplano. Mismo po sa aking paglalakbay, naluha po ako dahil tiniis ko po ang hirap para po sana marinig ng ating mga nakaupo na mga opisyales na sana ay magkaroon ng batas para sa proteksyon ng ating mga nakakatanda. Kaya kinagagalak ko po na naka-attend po ako dito ngayon. Kasama po ang DRS Rider dahil ako po ay nasa gitna nila kanina sa biyahe po galing Liwasang Bonifacio. Medyo kinakabahan po ako kasi napagkakamalang nangangalakal po yung aking bisikleta kasi sobra-sobra na po yung mga pirma at sticker at mga tarpaulin na nagpapakita ng suporta ng mga alkalde, gobernador sa 40 province na aking nabisita mula Bukidnon. Nagsimula po aking paglalakbay 2023, January 5. At ngayon pong August 5 ay magtatatlong taon na po yung aking journey sa kwentong 69 days Bukidnon to Manila using pedicab. Inalalahat ko po sana matigil na po ang pang-aabuso sa mga nakakatanda, hindi lang sa mga ordinaryong Pilipino. At sana makauwi na dito ang ating nag-iisang tatay, nag-iisang senior citizen na naging presidente na nasaksihan ko sa aking pagiging isang binata. Proud po ako na lumaki sa lola at hangad ko po na mayakap si Tatay Digong kung sakaling makauwi na siya dito. Duterte, bring him home! Bring him home! PRRD, bring him home! Bring him home! Ibalik si Tatay! Bring him home! Isang karangalan po. Ako po'y lubos nagpapasalamat po sa inyo. At dito po sa Supreme Court, nabasa ko po ang isang article na suportado din po nila ang batas na yan na Anti-Elderly Abuse Act. Saklap lang ay hindi pa po ito maipasa-pasa sa ating Kamara at Senado. Sana sa taong ito, magpapatuloy pa rin po ako sa paglalakbay para libutin ang buong Pilipinas. Sa 40 provinces, may natitira pa lang pong 42. Tatapusin ko po yan sa abot ng makakaya para sa ating mga matatandang Pilipino po. Maraming salamat po. Mabuhay si Sikat Pilipinas!